joy in life had led me to the grave. I had no hope that you would own a rebel to your will. And if you had not loved me first, I would refuse you still. And hallelujah, all I have is Christ. Hallelujah, Jesus is my life. But as I ran my hell-bound race, indifferent to the cause, you looked upon my helpless state and led me to the cross. And I beheld God's love displayed. You suffered in my place. You bore the wrath reserved for me. Now all I know is grace. Hallelujah, all I have is Christ. Hallelujah, Jesus is my life. Oh, He is my I'm not my I'm not my own. Now, Lord, I would be yours alone and live so all might see the strength to follow your commands could never come from me. Oh, Father, use my ransom life in any way you choose, and let my song forever be my only boast is Hallelujah, all I have is Christ. Hallelujah, Jesus is my life. darkest night, yet thought I knew
had no hope that you would own a rebel to your will. And if you had not loved me first, I would refuse you still. And hallelujah, all I have is Christ. Hallelujah, Jesus is my life. But as I ran my hellbound race, indifferent to the cause, you looked upon my helpless state and led me to the cross. And I beheld God's love displayed. You suffered in my place. You bore the wrath reserved for me. Now all I know is praise. Hallelujah, all I have is Christ. Hallelujah, Jesus is my life. He is my I'm not my I'm not my Now, Lord, I would be yours alone and live so all might see the strength to follow your commands could never come from me. Oh, Father, use my ransom life in any way you choose, and let my song forever be my only boast is Hallelujah, all I have is Christ. Hallelujah, Jesus is my life. darkest night, yet thought I knew the way. The sin that promised joy and life
had no hope that you would own a rebel to your will. And if you had not loved me first, I would refuse you still. And hallelujah, all I have is Christ. Hallelujah, Jesus is my life. But as I ran my hell-bound race, indifferent to the cause, you looked upon my helpless state and led me to the cross. And I beheld God's love displayed. You suffered in my place. You bore the wrath reserved for me. Now all I know is praise. Hallelujah, all I have is Christ. Hallelujah, Jesus is my life. He is my I'm not Now, Lord, I would be yours alone and live so all might see the strength to follow your commands could never come from me. Oh, Father, use my ransom life in any way you choose, and let my song forever be my only boast is Hallelujah, all I have is Christ. Hallelujah, Jesus is my life. darkest night, yet thought I knew the way. The sin that promised joy in life had
So once again, good afternoon. Welcome po sa His Community Church sa daily Bible study po natin. So ngayon po ay ano na siya, tinatawag na siya na the Gospel Harmony na po yung series natin. The Gospel Harmony, makita nyo na gaano ka hindi talaga nagko-contradict po yung mga sinulat po no ng apat, Matthew, Mark, Luke at John. So let's open our Bible in Matthew 4:17. Dito muna tayo mag-focus sa Matthew 4:17. And then later, babasahin din natin yung Mark 1:14-15. Okay po. Sige, pwede po pakibasa, Tita Susan, no? Yung Matthew 4:17 po. Matthew 4:17. Magmula noon ay nangaral si Jesus. Itinuturo niyang magsisi kayo at talikuran ang inyong mga kasalanan sapagkat malapit nang dumating ang kaharian ng langit. Thank you po. Sige, Jamie naman, Mark 1:14 tsaka 15. Mark 1:14. Pagkatapos madakip si Juan, pumunta si Jesus sa Galilea na ipinangaral ang ebanghelyo ng Diyos, na sinasabi, naganap na ang panahon at malapit na ang kaharian ng Diyos, kayo'y magsisi at manampalataya sa ebanghelyo. Okay. So, tayo po ay manalangin muna. Let's pray. Our Father in heaven, Lord, we bless your name. We glorify your name. Salamat po sa biyaya mo, sa pag-ibig mo, at sa pagpapakumbaba mo na ikaw ay sumunod kahit na po sa paghantong sa kamatayan sa krus. At dahil po dyan ay nagbigay daan upang ang kaligtasan ay maibigay sa bawat isa na iyong kinhabagaan, na iyong kinawaan. At maraming salamat, Panginoon, dahil ito'y pag-ibig mo sa amin. At sa aming patuloy na pag-aaral ay patuloy namin itong maunawaan, Panginoon. At lalong-lalo na, Lord, yung pagsisisi, ang ebanghelyo at ang kaharian ng Diyos ay maging malinaw sa amin sa aming pag-aaral. Ang Espiritu Santo ang siyang gumabay at magturo sa amin. Maraming salamat, purihin ka, ikaw lamang. Ito aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayun po. So, ayun, yung dapat babasahin natin yung Luke, pero siguro sa next na lang siya, no? Mag-focus muna tayo dito sa isang salita na makikita natin sa Mark at saka sa Matthew. So, basahin ko po ulit yung Mark 1:14-15. Sabi po dyan, pagkatapos madakip si Juan, pumunta si Jesus sa Galilea na ipinangangaral ang ebanghelyo ng Diyos na sinasabi, naganap na ang panahon at malapit na ang kaharian ng Diyos, kayo'y magsisi at manampalataya sa ebanghelyo. At kung babalikan natin yung Matthew 4:17, mula noon si Jesus ay nagpasimulang mangaral na nagsasabi, magsisi kayo sapagkat malapit na ang kaharian ng langit. So, sa unang pagtingin, parang maisip natin na parang okay, simple topic lang to, no? Lagi na natin to naririnig, lagi na natin siya napag-uusapan. Pero ako po personally, sa pag-aaral ko dito, sabi ko nga po kanina, nag-struggle talaga ako sa pag-aaral nito. Ang daming binasa, marami talagang dapat unawain. So, praise God, kanina lang talaga siya naging malinaw din. So, meron po akong tanong sa inyo. Kung mapapansin niyo po dito, ang ating Panginoong Hesus ay nangaral, no? Sabi diyan sa Mark, pagkatapos daw mabilanggo ni Juan. And dito naman sa Matthew 4, biglang lang ata, no? Kung mapapansin natin sa
verse 12 ng Matthew 4, binanggit po actually din dyan sa verse 12 ng Matthew. Nang mabalitaan ni Jesus na dinakip si Juan, pumunta siya sa Galilea. So, the same narrative. Pareho po silang sinabi ni Matthew at ni Mark. Ang focus po natin dito is yung ipinangaral po ng ating Panginoong Jesus. Sabi niya po, magsisi kayo sapagkat malapit na ang kaharian ng langit. Okay? Kay Mark naman, medyo may mga words doon na sinabi na, ano yun? Dumating na yung panahon. Yun ba yung sinabi sa Mark? Sa verse 15, naganap na ang panahon. No? Sabi niya, naganap na ang panahon. Meron siya mga ganong words, pero balik muna tayo sa Matthew 4:17. So, tanong ko po sa inyo, ano po yung pinapangaral dito ng ating Panginoong Jesus na repentance? Kasi yung magsisi dito, actually, sa English po, sabi po dyan is repent. Diba? Repent. At again, lagi na po natin yan naririnig. So, tanong ko po, ano po yung ibig niyang sabihin dito na magsisi? No? Ito po yung salita talaga. Muna na ating focus, magsisi kayo. No? So ano po yung pagsisisihan? Okay? At ano po yung, paano to natanggap ng mga Hudyo na out of nowhere, kung matatandaan niyo po sa introduction natin, merong 400 plus years na agwat na wala pong propeta, walang kababalaghan, wala, silent, yung tinatawag na silent years. 400 years po, wala pong propeta. And then suddenly, yung nabasa natin na nakaraan sino to? Si Juan na tagapagbautismo. Suddenly, umappear or dumating po si Juan na tagapagbautismo na nagsasabi din. Actually, the same po sila ng sinabi ng ating Panginoong Jesus. Kung babalikan po natin sa chapter 3. Okay? Matthew chapter 3. Anong verse nga yun? Verse 2. Tingnan nyo po dyan sa Matthew 3. Basahin natin yung verse 1. Nang mga araw na yun ay dumating si Juan na tagapagbautismo na nangaral sa ilang ng Judea na nagsasabi, verse 2, magsisi kayo sapagkat malapit na ang kaharian ng langit. Diba? So, parehong salita ni Juan tagapagbautismo at ng ating Panginoong Jesus. Okay, for a review, para po mas maging malinaw. Ano po yung pagsisisi dito? Ano po yung repentance na tinuturo po dito ni Juan tagapagbautismo? Natandaan niyo pa po ba? Ano po yung repentance na yon na pinipreach po ni John the Baptist? Saan sila magsisi? Sino po yung nakakatanda? Sige po. Ano po yan? Di ba yun yung paghahanda para sa pagbabalik Opo. Yes. ng Panginoon? So yung pagsisisi na yun is paghahanda, no, sa pagbabalik po or siguro hindi pagbabalik but yung pagdating ng Misaya or ng Kristo. So yun po yung binabanggit ni John the Baptist doon. At I think natandaan ko po na pag-aralan natin na yung sinabi po na magsisi kayo, ito po ay patungkol sa, 'di ba, pagbabago ng isipan. And kung matatandaan niyo doon, merong pag-uusap si John the Baptist tsaka yung mga Pariseyo at sinabi niya na, 'di ba? Sinabi nga ni John the Baptist, mga pulutong ng ahas ba yun? Ni-rebuke ni John the Baptist, 'di ba?
yung mga Pariseo na sinasabi na akala nyo ligtas kayo dahil sa ginagawa nyo. So actually, yung repentance doon, yung pagsisisi doon na binabanggit ni John the Baptist is patungkol sa pagbabago ng isipan na akala nila tama yung ginagawa nila, akala nila ay sila'y ligtas. Kung matatandaan niyo po, sinabi pa nga doon ni John the Baptist na kung iniisip ninyo na dahil kayo mga anak ni Abraham, kayo ay hindi hantong sa paghuhukom. Yung parang ganun po ba, 'di ba? So yun po yung pagsisisi. Kumbaga na change of mind na maunawaan nila na sila po ay nagkasala, na sila po ay nangangailangan ng tagapagligtas. At yung ginagawa nila ay hindi po, kumbaga, talaga makakapagligtas sa kanila. Kaya, kailangan nila ng tagapagligtas at kailangan nila yung pagdating ng Mesaya. So, yun po yung sinasabi, binabanggit po ni John the Baptist po doon. Di po ba? Naintindihan niyo po? So, inihahanda niya yung mga tao in terms of maunawaan nila na sila ay nagkasala at hindi nila kayang i-earn yung kaligtasan sa pamagitan ng kautusan. Okay? Kaya, kailangan na sila ay tumanggap at maghanda sa paparating na tagapagligtas. So, yun po yung pagsisisi na binabanggit ni John the Baptist. Okay? Ngayon, okay, clear na po ba? Natandaan niyo na po yung message ni John the Baptist? Okay. Now, ngayon ang tanong, dito po sa message ng ating Panginoong Hesus na sinasabi na magsisi kayo. Ano naman po ang tinutukoy dito ng Panginoong Hesus? And take note, kung matatandaan niyo po, si John the Baptist ay may ganoong message dahil inihahanda niya yung mga tao sa pagdating ng Kristo. And tayo ngayon, alam na natin na ang Kristo ay si Jesus. Okay? Alright, now, ngayon na meron na po tayong kaalaman, and praise the Lord, kasi nakilala na natin ang Messiah, and that is Jesus Christ. So ano ngayon yung sinasabi ng ating Panginoong Hesus na magsisi kayo? At, ano nga yun sa pagkatagalog? Magsisi kayo sapagkat malapit na ang kaharian ng langit. So ano yung binabanggit niya dito? Natindihan niyo po yung tanong? Kasi si John the Baptist, maunawaan natin eh. Magsisi kayo at maganda kayo sa pagdating ni Kristo. At alam natin na si Jesus yun. Okay, nandito na si Jesus. Ito na, binabasa na natin. At ang ating Panginoong Jesus na mismo ang nangangaral. Pero ang pinapangaral niya is the same words na sinasabi ni John the Baptist. Magsisi kayo sapagkat malapit na ang kaharian ng langit. Ngayon, ang tanong ko po sa inyo, ano po yun? Ano yung pagsisisi na yun? Yun ba ay iba? Or katulad lang din ng mensahe ni John the Baptist? Pero yun nga, isipin niyo po na ang Panginoong Hesus na po ang nangangaral nito. Naintindihan niyo po? Yun po yung actually struggle ko sa verse na to. Tinanong ko talaga yung sarili ko, anong pagsisisi to? Anong pagsisisi? 'Di ba? Ano yung repentance na message dito ng ating Panginoong Hesus? Kasi kay John the Baptist, naunawaan ko yun eh. Magsisi at maghanda sa paparating na Messiah. At yun ay ang ating Panginoong Hesus. Ngayon, dumating na ang Panginoong Hesus, siya na ang nagme-message, siya na ang nangangaral. And ang pangangaral niya sa kanyang pagsisimula sa kanyang ministeryo ay magsisi kayo. Sapagkat malapit na ang kaharian ng langit. So ano yung binabanggit niya na magsisi? Naintindihan niya po? And mahalaga na maintindihan natin to. Sige po, sa mga nagbasa, nag-aral, natanong nyo po ba yon? Na ano nyo po ba yon sa sarili ninyo? Or sa ngayon po na tinanong ko po kayo, ano pong maiisip ninyo? Pagsisisi siya na katulad nung sinasabi ni John the Baptist or ito'y iba sa kanyang sinasabi?
Kasi ang Panginoong Hesus na nangaral eh. Di po ba? Siguro, Sige po. nung siyempre ang Panginoon ang nangangaral, na kung noon ay paghahanda pa lamang, Mm. ngayon, dapat na talagang magawa natin kung ano man yun. Diba? Mm. Kung ano yung pinaghandaan natin, ngayon na yung time na dapat yun ay mangyari. Okay, Dad. So, dapat mangyari na. And kasi yung kay John the Baptist, paghahanda po yun sa pagdating ng Messiah, di po ba? Yung pagsisisi na yon. Ito po bang pagsisisi na to ay paghahanda pa rin sa pagdating ng Messiah or iba na siya? Kasi ang Panginoong Hesus na yung nagsasabi. So, paghahanda pa rin ba? Or iba na siya kasi ang Panginoong Hesus nang nagsabi? Medyo mahirap po, no? Tsaka isa pa pong tanong, ano yung, di ba magsisi kayo at dahil sapagkat, dito po ba sa paghahayag niya ay, kasi yung kay John the Baptist, paghahanda para sa pagdating ng Messiah. Okay? Pero dito, ang Panginoong Hesus na nagsasabi, so, sa tingin niyo po ba, sinasabi na ng Panginoong Hesus na manampalataya kayo sa akin dahil ako yung Messiah? 'Di ba? Tsaka, okay, para mas maging malinaw yung tanong ko po, sa Mark 1, sa Mark 1:14 to 15. Tingnan niyo po pagkatapos madakip si Juan, pumunta si Jesus sa Galilea na ipinangangaral ang ebanghelyo. Okay? Ebanghelyo. So alam ko po na alam niyo po yung salitang ito, ebanghelyo ng Diyos. Okay, gospel. At sa Mark 1:15 na sinasabi na ganap na ang panahon at malapit na ang kaharian ng Diyos, kayo magsisi at manampalataya sa ebanghelyo. Okay? Ito may karagdagang dito, mas expound. Hindi lang sinabi magsisi but manampalataya sa ebanghelyo. So another tanong, ano yung ebanghelyo na to? Ito ba yung ebanghelyo na ipinapangaral natin na si Jesus, siya ang Messiah? Or yung sinasabi dito ng, take note ang Panginoong Hesus po ang nagsasabi nito. So kung sasabihin po natin na yung ebanghelyo na to ay katulad ng ebanghelyo ipinapangaral natin, so ibig sabihin nun, sinasabi ng Panginoong Hesus na siya yung Messiah. Di po ba? Kasi yun ang ebanghelyo na pinapangaral natin na ang Messiah ay si Jesus. So, kung ito yung sasabihin natin sa dito na pinapangaral na ebanghelyo ng Panginoong Hesus, so dapat, ibig sabihin nun, nung sinasabi niyang manampalataya sa ebanghelyo, sinasabi niya rin na siya yung Messiah. Naintindihan niyo po yung tanong ko? Di ba? So, ang tanong ko po, yun po ba yung ebanghelyo? Di ba? So, defining of terms tayo. Ano yung pagsisisi na binabanggit dito at ano yung ebanghelyo na sinasabi dito? Yung ebanghelyo ba ay katulad sa ebanghelyo na ating pinapangaral ngayon? Yung pagsisisi ba ay katulad or iba ba sa ipinangaral ni John the Baptist? Naintindihan niyo po? So yan na, dalawa na yung tanong. 'Di ba? Tsaka another po na tanong, ano po yung ibig sabihin na malapit na ang kaharian ng Diyos? Ano yung ibig sabihin ng kaharian ng Diyos? Di po ba? Yung tatlong tanong na yun, napakahalaga po. Kaya po, sabi ko po sa inyo, kailangan ko talaga magbasa ng 5 libro. Natapos ko yung kay R.C. Sproul na mga may binasa pa akong ganito. Kasi nga,
medyo complicated po talaga siya na topic. Hindi talaga siya yung ano lang, no? Madali lang. Okay? Pero sige lang po, for now, sa pag-iisip niyo po, okay, doon tayo sa Ebanghelyo. Yung Ebanghelyo po ba na sinasabi dito ay katulad nung ipinapangaral natin na Ebanghelyo or iba po? Di ba, Ebanghelyo na pinapangaral natin si Jesus ang Messiah. Ito bang sinasabi dito ng Panginoong Hesus natin na Ebanghelyo ay katulad nung atin? Ibig sabihin, kapag katulad siya, ibig sabihin, sinasabi niya na siya ang Messiah. Naiintindihan niyo po? So, sige, ano lang po, survey lang po sa inyo, yes or no po? Magkaiba or magkatulad? Pagkatulad. Magkatulad. Kasi kung magkaiba, maling ebanghelyo yun. Yes, tama. Diba? Yung iba po, kayo po. Ikaw, Jamie. May sagot po kayo. Yes or no lang naman. Sige. So, i-consider po natin yung sagot ni Daddy. Sabi niya magkatulad. So, again, kapag sinabi po natin magkatulad, kiniklaim na po ng ating Panginoong Hesus na siya yung Messiah. Kasi yun yung gospel na pinipreach natin. Pwede po ba natin buksan yung Mark chapter 1? Basahin po natin yung verse verse 23 hanggang verse 25. Mark 1, 23 to 25. Sige. Ate Arshan, pwede ba pakibasa? Mark 1, 23 to 25. At bigla na lamang sa kanilang sinagoga ay may isang tao na may masamang espiritu, at siya'y sumigaw, na nagsasabi, "Anong pakialam mo sa amin, Jesus ng Nazaret? Naparito ka ba upang kami puksain? Alam ko kung sino ka, ang banal ng Diyos." Sinaway siya ni Jesus na nagsasabi, "Tumahimik ka at lumabas ka sa kanya." Okay, thank you. And isa pa po, pwede pakibasa yung verse 34. Kaya Ate Arshan, lubos-lubosin mo na. Verse 34. At nagpagaling siya ng maraming iba't ibang may karamdaman at nagpalaya siya ng maraming demonyo. Hindi niya pinahintulutang magsalita ang mga demonyo sapagkat siya'y kilala nila. Okay. Sa pa ate. 42 hanggang 44. At kaagad na nawala ang kanyang ketong at siya'y naging malinis. Pagkatapos na mahigpit siyang binalaan, kaagad niya itong pinalis. Sinabi niya sa kanya, "Tiyakin mong wala kang sasabihin kanino man, kundi pumunta ka at magpakita sa pare at maghandog ka para sa pagkalinis sa iyo, ayon sa ipinag-utos ni Moises bilang isang patotoo sa kanila." Okay. Doon po sa tatlong tagpo po na binasa natin, nire-reveal ba ng Panginoong Hesus na siya ang Messiah, na siya ang Holy One? Inihahayag niya po ba or hindi? Ano po, Tita Susan? Umiiling-iling ka dyan eh. Hindi po. Hindi po. Opo.
So, dito po, kaya po kanina nagpahabol ako, basahin niyo po yung Mark chapter 1. Kung makikita po natin doon, hindi niya po pinapahintulutan. Especially yung mga evil spirits or tsaka yung mga pinagaling ng Panginoong Jesus, hindi niya po pinapahintulutan na sabihin kung sino siya. Ibig sabihin po, yung tanong ko po kanina, actually tama si Daddy, pareho lang yon. Kaya lang, concealed pa. Ibig ko pong sabihin, kaya lang, hindi pa inihahayag na siya yung Messiah. Hindi pa. Nagigets niyo po? Okay? So, okay. Yan, tandaan niyo po, hindi niya pa hinahayag. Hindi niya pa hinahayag. Okay? Ngayon, gamitin natin yan bilang informasyon para sagutin yung tanong ko kanina. Pareho ba yung pagsisisi na binabanggit ni John the Baptist at ng Panginoong Jesus o magkaiba? Binigyan ko na po kayo ng hint. Yung gospel na ipinangangaral ng ating Panginoong Jesus ay hindi niya po hinahayag na siya yung Messiah. Okay? Hindi niya po hinahayag. And take note, yung kay John the Baptist po na pangangaral, hindi niya din po pa sinasabi kung sino ang Messiah. Okay? Basta alam niya lang may darating na Messiah. Okay? Basta maganda kayo, magsisi kayo kasi paparating na ang Messiah. Okay? Ito naman ang Panginoong Jesus, sabi niya, magsisi kayo at paniwalaan ninyo ang Ebanghelyo. So tinanong ko po kayo, katulad ba to sa Ebanghelyo? Ngayon, nasagot natin, katulad siya kaya lang hindi pa hinahayag kung sino ang Messiah. Kasi meron pong purpose, bakit hindi pa po? Okay? So again, tatanong ko po, pareho po ba yung pagsisisi, yung sinasabi dito ni John the Baptist at ng Panginoong Jesus? Yes or no? Pareho po o hindi? Okay, kasi yung oras din natin, no? Ang sagot po ay pareho. Yung message po na ipinangaral na ni John the Baptist at yung message na ipinapangaral ng ating Panginoong Jesus na magsisi kayo sapagkat malapit na ang kaharian ng Diyos, pareho lang po yun na message. Ibig sabihin po, paghahanda pa rin po ang inihahayag ng Panginoong Jesus. Hindi po yung gospel na sinasabi natin na okay, si Jesus ang anak ng Diyos, siya ang namatay, siya yung kordero. Hindi pa po yun ang pinapangaral ng Panginoong Jesus. Ang ipinapangaral niya pa lang po is yung paghahanda na kailangan gawin ng mga tao sa paparating na Messiah. Ibig sabihin, hindi niya pa po sinasabi na siya yung Messiah. Okay? Kasi merong purpose. Now, ano yung ebanghelyo? Ano yung ebanghelyo na yun? Sabi ko nga, Daddy, tama ka doon. Wala pong ibang gospel. There's only one gospel. Kaya lang ito, dito mahalaga na maintindihan natin na sa time na to, hindi pa po yung katulad ng ating inihayag. Now, actually meron pong sagot. Ano yung specific dito na inihahayag nila? Okay, mas malinaw sa Mark 1:14. Yung ebanghelyo na po na ito ay ebanghelyo ng Diyos. And to be more specific, verse 15, ebanghelyo ng Diyos, connected siya sa sinasabi na ang kaharian ng Diyos. Okay? So, para maintindihan natin yung ebanghelyo na ito, kailangan natin maunawaan ano yung ibig sabihin ng kaharian ng Diyos. Naintindihan niyo po yon? Okay? So, hindi na natin siya matatapos kasi yung time natin. So, ibig pong sabihin dito, mga kapatid, yung ebanghelyo po na ito is actually yung promise sa Old Testament. Yung ebanghelyo na binabanggit dito is yung good news, yung magandang balita na ipinapangako na mababasa natin sa Old Testament. Ang ibig ko pong sabihin, ang inahayag po nila dito is magaganap na, di ba sabi malapit na ang kaharian ng Diyos? Ibig pong sabihin ni John the Baptist at ng Panginoong Hesus, magaganap na yung ipinangako ng Diyos na magandang balita sa Old Testament.
Okay? Magaganap na. Yung ebanghelyo na pinapangaral natin, tapos na, naganap na, nahayag na. Okay? Pero sa time nila, paparating na, mangyayari na. Yun yung good news na sinasabi nila. Nagigets niyo po? Naintindihan niyo po? Papalapit. Kaya nga, di ba sabi, malapit na ang kaharian ng Diyos. Kasi mangyayari na. Alam niyo bakit mangyayari na? Kasi dumating na yung tao na mag-fulfill ng lahat ng pangako na yun. Pero, hindi pa sinasabi. Kaya yung gospel na pinipreach dito, magsisi na kayo, tumalikod na kayo sa inyong mga kasalanan dahil malapit na mangyari yung prophecy. And that is the kingdom of God. Yung pinangakong kingdom ng Panginoon, kaharian ng Diyos, mangyayari na. Yun po yung sinasabi dito ng Panginoong Jesus. Okay? Naintindihan niyo po? So, ang ginawa natin sa hapon na to, we defined the terms. Ano yung repentance? Ano yung gospel dito? Ano yung, actually, hindi pa natin na-define, ano yung kaharian ng Diyos? Okay? So, in that case, ngayon, nalaman na natin yun, naunawaan na natin ngayon na iba pala. I mean, hindi iba. I mean, ano pa lang, yung progress kumbaga. No? Yung progress po ba? No? So, ngayon nalaman na natin, ano yung pagsisisi na dapat gawin nila? Di ba? Kasi sabi, magsisi kayo eh. Tsaka, hindi nyo po ba napansin? Kasi out of nowhere, nangaral ang Panginoong Jesus, magsisi kayo. So, dapat po kasi makita natin yung connection nito. Bakit? Kung ito ay narinig po ng mga Hudyo, nung narinig nila si Juan Tagapagbatismo at ang Panginoong Jesus na nagsabi na magsisi kayo, ano yung naiisip nila na magsisi kayo? Naintindihan niyo po? Sa konteksto natin, alam na natin eh. Dito sa atin, sa panahon natin, pag sinabi mag-repent, saan tayo magre-repent? Siyempre, sa kasalanan ginagawa natin. At yun nga, yung pag-iisip na meron tayong ibang way para maligtas. Actually, pareho lang din po yun sa mga Hudyo. Kaya lang, gusto ko po makita ninyo yung kumbaga, makita nyo po ninyo yung pag-iisip nila nung naririnig nila yung magsisi kayo. Kasi medyo iba po eh. Meron pong specific na information talaga. And connected siya doon sa kaharian ng Diyos na sinasabi na malapit na. Okay? Naintindihan niyo po? So, ngayon, medyo binabagalan ko po talaga kasi medyo historical talaga siya. Historical. Kailangan talaga natin balikan yung Old Testament. Pero bigyan ko po kayo ng hint. Isa po sa nagpapasalamat ako is napag-aralan na natin yung Kings. Napag-aralan na natin yung Chronicles. Diba? Diba patungkol yan sa mga hari? Diba? Patungkol yan sa mga hari. So, yun, malaking po yun. Malaking bahagi po iyon na maunawaan natin yung sinasabi na malapit na ang kaharian ng Diyos. Malaking halaga po yun. And malaking halaga din yun sa salita na pagsisisi. So, bukas po, Friday, magfo-focus tayo sa repentance. Babalikan natin yung historical na repentance. Ano yung repentance sa Old Testament? Okay? Para makita natin yung connection dito ngayon sa pagkakarinig ng mga Hudyo sa ipinapangaral ni Juan Tagapagbatismo at ng ating Panginoong Jesus. Nung narinig nila yun, magsisi kayo. Okay, ano yun? Ano yun para sa kanila? Ano yung dating nun para sa kanila? At bukas, sana kung may oras pa tayo, ma-define na natin yung kaharian ng Diyos. Kasi malinaw na sa atin yung ebanghelyo, di ba? Okay, again, ulitin ko po, no? Yung ebanghelyo po dito is hindi po yung sinasabi ng Panginoong Jesus na siya yung Messiah, siya yung namatay. Hindi po yun. Hindi pa nangyari. But yung ebanghelyo dito, yung good news dito is mangyayari na yung ipinangako patungkol sa kaharian ng Diyos. So, yun po yung good news dito. Okay? The fulfillment. It's about to be fulfilled. Kaya sinabing malapit na, kasi dumating na yung hari. Nandun na yung hari. Nandun na yung mag-fulfill nun. Okay po? Naging malinaw po sa inyo. Kaya, ito, pinapakita ko po ito sa inyo para po, pag nag-aaral tayo ng salita, hindi lang po tayo, kasi alam ko po dati kapag binabasa natin yung
Tulad nito, ebanghelyo ng Diyos, no? The gospel, Mark 1:14-15. Iniisip agad natin yung gospel na sinishare natin. Pero actually, yes, yun. Kaya lang, hindi yung finished na ang inaag dito. It's about to be done, no? Sasagawa pa lang, i-fulfill pa lang. So, yun po muna. Hanggang dito po muna yung Bible study natin. Okay po. So, sa mga gustong mag-aral, encourage ko po kayo na aralin nyo po yung repentance sa Old Testament. Pwede kayo mag-search. Try nyo po, makahanap kayo. Ano ba yung ibig sabihin ng repentance in the Old Testament? Para bukas may katulong din ako mag-discuss na, no? And search nyo din po, anong ibig sabihin ng kingdom of God dito sa ano? Anong sinasabi nila na malapit na ang karya ng Diyos? Anong ibig sabihin itong karya ng Diyos? So, yun po yung 2 vital questions para po sa Bible study natin bukas at sa susunod na araw. Okay po? Sige po, tayo po ay manalangin. Let us pray. Panginoon, maraming salamat po sa pagbibigay linaw ngayon dito sa parte ng Ebanghelyo ni Matthew at ni Mark. Salamat, Panginoon, na indeed ito'y hindi na magiging mahirap. May palawanag namin bagkos ito'y binigyang linaw mo at naway ito'y mas magpalakas sa amin, Panginoon, sa patuloy na pagbibigay linaw mo sa iyong Ebanghelyo. Maraming salamat, Panginoon, dahil ikaw ay tapat na Diyos. Iyo pong sinakatuparan ang iyong ipinangako, even ang iyong itinakda mula pa man sa simula. Salamat, Panginoon, dahil ikaw lang aming pagkakatiwalaan, ikaw na tapat na Diyos at wala nang iba. Purihin ka, ikaw lamang at wala nang iba. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Okay, thank you po. Ingat po kayo. See you bukas. God bless. Bye-bye. Thank you. I once was lost in darkest night, yet thought I knew the way. The sin that promised joy in life had led me to the grave. I had no hope